Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon ngayong araw. Dalawa na po ang weather systems na binabantayan ngayon, ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at ang isa pang low pressure na unti-unting nabubuo sa Timog Silangan na posibleng maging panibagong weather disturbance sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, dalawang pangunahing sistema ang sabay na nakaapekto sa bansa, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ at ang Northeasterly Wind Flow. Ang kombinasyon ng dalawang ito ang dahilan kung bakit maulan at maulap sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ang ITCZ ay kasalukuyang nakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao, habang ang Northeasterly Wind Flow naman ay nakakaapekto sa mga silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Para sa mga nasa Visayas at Mindanao, maging handa dahil maulap ang kalangitan at may mga pag-ulan at thunderstorm. Dahil sa ITCZ, asahan ang biglaang malalakas na buhos ng ulan na maaring magdulot ng flash floods o landslides. Sa Palawan, ganoon din ang sitwasyon, mga thunderstorms na madalas sa hapon o gabi, kaya't pinapayuhan ang lahat na huwag ipagsawalang bahala ang mga biglaang pagbabago sa panahon. Sa Bicol Region at Quezon, posibleng makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa epekto ng northeasterly wind flow. Bagamat hindi kasing lakas ng ulan sa Visayas, maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa bulubundukin. Ang mga residente ay pinapaalalahanang magbantay sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Sa Cagayan Valley, Aurora, Apayao at Ilocos Norte naman, bahagyang maulap ang kalangitan na may mahihinang pag-ulan. Bagamat mahina lamang ito, maaari pa ring makaapekto sa mga outdoor activities, kaya mas mabuting magdala ng payong o kapote kung lalabas. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng localized thunderstorms. Madalas itong maranasan sa hapon at gabi, kaya maging alerto sa mga lugar na madaling bahain. Ayon sa forecast ng mga international weather agencies tulad ng GFS, ang bagyo sa silangan ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, ngunit mababa ang posibilidad na ito ay tumama sa kalupaan. Posibleng sundan lamang nito ang direksyon ni Halong at tuluyang lumihis patungong Hilaga. Gayunpaman, isa pang low pressure area ang kasalukuyang nakikita sa timog silangan ng bansa. Ayon sa mga modelo, maaaring ito ay mabuo bilang isang tropical depression at posibleng umakyat pahilagang kanluran patungong Northern Luzon. Ngunit sa ngayon, maaga pa para sabihing tiyak ang galaw nito. Patuloy itong babantayan ng pag-asa sa mga susunod na araw. Sa kabuuan, bagaman walang direktang bagyong nakakaapekto sa bansa ngayon, tatlo ang weather systems na dapat pagtuunan ng pansin, ang ITCZ, ang northeasterly wind flow at ang mga developing storms sa labas ng ating teritoryo. Kaya't mga kababayan, manatiling alerto at patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso. Ang lagay ng panahon ay mabilis magbago, kaya't mas mainam na laging handa.